will be amazing pag sinalubong ng barkadang puno ng sorpresang so exciting. Samahan mo pa ng impormasyon, talento at mga kwentong very inspiring. Maging excited, updated at motivated mula Lunes hanggang Biyernes sa Morning Balitaktakan. Mayat niya! Isang magandang umaga sa ating lahat mga ka-MP. How is everybody else? Are you in the good of It's July 21st, Monday. Diba? Ang saya ng Monday. Yes, it's Totoo. July 21st nga, diba? Oo. Ang saya ng Monday kasi nga, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Krising as of 3 a.m. Oo, diba? Ngunit subalit at apat marahil bagkus ay nakakaapekto pa rin sa nakakaapekto pa rin sa bansa ang southwest monsoon or yung hanging habagat. Yes. Yan yung nagdadala ngayon ng pabukso-buksong ulan. Lalong-lalo na dito sa may southwest part ng Luzon. Oo. Kabilang na nga rin dyan ang Pangasinan. Pangasinan, di ba meron nga dito mga walang pasok. Yeah, ganyan. samantala mga ka-IMB, meron pa rin tinitignan na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero nakikinitang hindi ito magiging isang tuluyang bagyo. Oo. Yeah, so anyway mga ka-IMB, narito po yung mga updates ng mga walang pasok ngayong araw na ito dito sa may Cordillera Region, dito sa Baguio City, preschool to grade 6 public and private school. Sa may Kibungan Benguet naman po, preschool to senior high school, public and private school. Oo, meron din po sa La Union, doon sa Tubao, all levels po, public and private. Sa Cabala Union, all levels din, public and private din po. Yan pati po sa Agoo, Santo Tomas, Pugo, sa Ilocos Region din po sa Pangasinan, wala pong pasok ang Dagupan City. In all levels po yan, both public and private schools. Sa San Carlos City, preschool to senior high school, public and private school din po yan. Sa Mangaldan, preschool to senior high school, again, public and private school din Sa may po yan. Kalasyaw naman, preschool to senior high school, public. Basista, preschool to senior high school, public and private. Santa Barbara, kindergarten to senior high school, public and private. Aguilar, all levels, public and private. Samantala sa Bayambang, all levels public and private. Bugalion, all levels public and private. Lingayen, all levels public and private. Mga Tarum, all levels public and private. Mapandan, all levels public and private. Dito sa may Rosales, San Jacinto, San Manuel, Umingan, Malasiki at Urdaneta, all of which are public and private, all levels naman yan. Oo, at meron din pong mga sinarang mga kalsada dito. Bago tayo mapunta sa non-passable roads, I believe sa buong Benguet, Yes. walang pasok. Yes po. Paki-double check yan. I believe sa buong Benguet, walang pasok ngayong July 21st, Monday. Ang mga non-passable roads natin ngayon, Yes, Miss dito Angelica. po sa Apayao, Ilocos Norte Road, Tanglagan, Kalanasan, Apayao. Pangalawa po sa Claveria, Kalanasan, Flora Lasam Road, Barangay Ninoy, Kalanasan, Apayao, Quezon Road, dyan po sa Camp 6, Tuba, Benguet. Nako po, hindi po passable dyan. Yung dito sa may Quezon Road, para lang po siya sa mga residents. Yes, exactly po. Laboy, Lacamon Road, dyan sa may Tublay, Benguet, Governor Bado, Dangwa National Road, sa may Talubin, Caneo Provincial, ongoing clearing operations pa lang ang ginagawa nila dyan. Okay? Diba? Marami talagang mga kaya ingat-ingat po tayo. Yung mga wala pong pupuntahan, mag-stay na lang po tayo sa ating tahanan. And stay warm. Ganyan. At syempre, sa mga ka-MB natin na nais pa rin makita ang mga updates patungkol nga dito sa pag-ulan, maaari pa rin po tayong pumunta sa ating official Facebook page, Regional News Group RNG Luzon, dahil nariyan pa rin ang ating mga postings Yes. sa mga kaganapan ngayong panahon ng tag-ulan. Yes At po. syempre, mga ka-MB, Monday good vibes pa rin naman tayo, kahit na umuulan. Panibagong energy ulit na naman ang dala natin ngayong linggong ito dahil mas comfortable at mas cozy ang Monday pagkasama ang MP Barkada. Ang mayat niya. Mayat nga talaga. Aba, diba? syempre, umpisa na Oo. natin yan
ng napakagandang awitin para sa mga estudyante, mga magulang na nariyan lang sa kanilang mga tahanan at wala namang pupuntahan dito sa ating Kantagahan. Yakap sa dilim kasi marami pa rin walang kuryente. Oo. Sandal mo sana ang ulo mo sa unan. Katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema'y iyong malilimutan. Habang tayo'y magkayakap sa dilim. Pipili kung nais mapaluhan. Meron tayong second voice. Pakiramdam mo, sana'y guminhawa. Kung gusto mo ay magsigarilyo muna. Bago tayo magkayakap sa dilim. Hey! Heto na ang pinakahihintay natin. Heto na tayo magkayakap sa dilim. O kay sarap ng mga nakaw na sandali. Habang tayo'y magkayakap Sa dilim. Ay, wala pa pala yun. Sorry. Sarap eto ngayon, lalo na nung nakarang sana dun yung kinakanta natin, yakap sa dilim. Tapos ang kasama natin, yung mga mahahabang pillow. Oo nga, pag walang kayakap, naging pillow na Yun lang yung meron sa akin. Ay! Habang tayo'y magkayakap sa dilim. Heto na ang pinakahihintay natin. O heto tayo magkayakap sa dilim. O kay sarap ng mga nakaw na sandali. Habang tayo'y magkayakap sa dilim. Halika na at sumiping na sa kama. Nasapin natin sarap ng pagsasama. Sa ating pag-ibig tayo ay umasa. Habang tayo'y magkayakap sa dilim. Wow! Oh. Paano, oh? Wow. Ang galing naman! Di ba? Nakakatuwa yung mga ganyang kanta. Alam mo yung lalo na Oo. kapag wala kang ginagawa. You're just staying in your room, looking outside of the window while holding your cup of coffee, Yes. looking at the rain Diba? falling down from the From sky. Wow! Ang saya naman You don't yung think gano'n. so? I don't think so I too. don't think so Just- too. From kantahan to chikahan, mapunta naman tayo sa kakaibang art attack. From tuyo to blooming. Blooming. Anong tuyo ba ito? Tissue flowers na di kumukupas. Alamin natin dito lang sa Ang Artsy Mo. Makukulay, malikhain at puno ng damdamin. Ang tissue paper flowers ay higit pa sa simpleng sining. Ito'y simbolo ng ganda at pagmamahal sa sining na likha ng sariling kamay. Ngayon, ating silipin kung ano ang kwento, kasaysayan at kung paano ito magagawa. Matagal ng bahagi ng tradisyon sa iba't ibang kultura ang tissue paper flowers. Sa Mexico, kilala ito bilang flores de papel na makikita sa mga altar sa Dia de los Muertos at mga parada. Sa Pilipinas, ginagamit ito bilang dekorasyon sa mga karosa tuwing prosesyon. Ginagamit din ito ng mga walang kakayahang bumili ng tunay na bulaklak at dekorasyon sa pista, kasal at iba pang mahalagang okasyon. Ito'y naging simbolo ng pagiging malikhain at maparaan ng bawat Pilipino.
ngayong alam na natin ang kwento sa likod nito, oras na para gumawa tayo ng sarili nating tissue paper flower. Una, ihanda ang tissue paper. Gumamit ng 5 hanggang 6 na piraso ng tissue paper. Ipatong ang mga ito ng pantay. Mas malaki ang papel, mas malaki ang bulaklak. Pangalawa, tiklopin ang tissue. Tiklopin ang papel pabalik-balik na parang harmonika ang bawat tiklop. Pangatlo, gupitin ang magkabilang dulo. Maaaring paikot para sa bilugan o matulis para sa dramatikong petals. Pang-apat naman, isa-isang buhayin ang petals. Dahan-dahang ihiwalay ang bawat layer ng tissue paper papunta sa gitna. Dahan-dahan lang ha para hindi mapunit. Tada! Meron ka ng bulaklak na gawa sa tissue. Ang tissue paper flowers ay paalala na hindi kailangang mahal ang kagamitan. Sa bawat iklop, bawat gupit, nandun ang pusong malikhain. Ikaw rin, kayang-kaya mong lumikha ng iba't ibang klase ng bulaklak gamit ang papel at pagmamahal. Thank you for watching! Ay, ang dali lang naman palang gumawa ng tissue paper. Pwede naman kung hindi tissue, yung crepe paper. Yeah. Oo, marami namang pwedeng gamitin. Lalong-lalo na yung mga malalambot lamang na papel. Papel. Kasi ata siya yung parang magpapabuka para Yes. madaling mabuka lang. Papel yung de mga- hapon. What's that? Japanese paper. Oh, I didn't know that. Diba, eto ang cute, napakadali lang niyang gawin. Tapos, kapag gusto niyo ng mga flowers sa inyong mga tahanan, Yeah. yung mga may vase na magaganda. Wow, Vaz. Yes. You can use the tissue paper flowers for decorations. Yes. At maganda rin tong activities, lalo na sa mga bata ngayon na nariyan lamang sa kanilang mga tahanan walang ginagawa. Walang ginagawa. Why don't you teach your children the ways of life? Wow, totoo. The circle of life. Ha? Pero madali lang kasi siyang gawin. Oo, tas tissue lang. Wag lang yung gamit. Oo, pero Pwede naman yung gamit para may effect ng kulay. Wag naman. Pero akala ko nga pwede rin siyang gamitin for the weddings, events, and everything, yes. di ba? Pwedeng maging bouquet rin ito. Part of Oo. the bouquet para makatipid. Pakatipid. Oo, Oh, paper. ano? Filler. Oo. Tas Tawag yung doon filler. Ilalagay dito tuwing magnininong ka. Oo, filler. Ito yung nilalagay sa mga chicks. Ganun. No, Ay, iba mali ba yun. Ibang filler ba Ibang yun? filler yun. Sorry naman. Pero maganda, no? Maganda yun, no? Look at Diba? these flowers. Gawa ito ni Haven ng Tarlac State University. Thank you Maraming so salamat, Haven. Mula sa blooming na bulaklak, punta naman tayo sa blooming na gigil. Kasi nga nakakagigil din talaga ang Nakakagigil. mga flowers, lalo na kapag colorful, tapos blooming. The science behind ang cute-cute. Gusto kong kurutin. Meron ka ba nun? Meron. Nanonood ako sa mga reels. Tapos may mga cute na mga animals. Yung top 15 cute Yes. animals. Grabe, alam mo yung kahit nakahiga ako. Si Modeng, yung sa Thailand, yung hippo, hindi mo yun alam, nag-trending yun. Ang cute nun. Papakita ko sa iyo Sigurado later ka on. nandun pa siya? Yeah. Okay. Alamin natin bakit nga ba ganito yung cute-cute gusto kong kurutin. Dito lamang sa Share Mo To. Gigil mo, si ako. Hello mga ka-MB. Grabe, as in, grabe talaga. Ang topic natin today is something na feeling ko lahat tayo guilty. Alam mo yung feeling na kapag may nakita kang sobrang cute, baby, puppy, or kahit mini ketchup packet, parang gusto mong kurutin, pisilin, o i-shake gently? Yes, that feeling may have a name. At hindi ka nag-iisa. So tara na, let's wonder and wonder about the strange but science-backed phenomenon na tinatawag na cuteness aggression. Or as we like to say it, nakakagigil. Ano ang cuteness aggression? So ayon sa isang 2015 study published in Psychological Science, cuteness aggression ay nangyayari kapag umaapaw ang ating emotions. Kapag nakakakita tayo ng napaka-cute, magre-react ang utak natin sa weird na paraan by releasing a bit of aggression o yung gigil na pakiramdam. Ang sabi ng researchers, isa itong paraan para ma-regulate ang mga emotion natin. Your body is basically saying, "Too much cuteness! Help!
Kaya nagre-release ito ng opposite na emotion para mag-restore ng balance. Nakakagigil. Pero bakit? So bakit nga ba tayo napapasabi ng, nakakagigil ka? Habang pinipisil ang cheeks ng baby o tuta. Ayon sa Yale psychologist na si Oriana Aragon, nakakatulong ito para makaprocess tayo ng intense na positibong pakiramdam. In short, kapag hindi natin kayang i-contain ang joy or affection, minsan lumalabas siya sa strange na paraan. Like wanting to bite, squish, or pinch. It's harmless, promise. Hindi ibig sabihin na may violent tendencies ka. Ganyan lang talaga mag-cope ang brain natin. Imagine mo, may bagong panganak na baby na parang marshmallow or bagong groomed na Pomeranian. And your brain goes, hindi ko na talaga kaya. So pinipisil mo na lang. Relate ba? Evolutionary history. Okay, history time. Experts think na yung ganitong reaction ay nanggagaling sa evolution. Some scientists believe na dahil aggressive tayo mag-respond sa cuteness, yung sinaunang mga tao ay mas nagiging alert at attentive sa mas vulnerable na nilalang, gaya ng babies. Kasi 'di ba, sobrang cute equals sobrang fragile. Fun fact, mayroong group of scientists na nag-measure ng facial expressions and grip strength ng mga tao habang pinapakita sa kanila ang cute na photos. Resulta, mas nagkuyom sila ng mga kamuo nila nung nakakita sila ng cute na pictures. Literal na nakakagigil. So next time na may makita kang super cute, tapos nang gigil ka, now you know why. It's not weird. It's not wrong. It's just your brain overflowing with feels. Until next time. Yay! May cute! black na naman. Hindi na naman chinek yung Oo, itim talaga. pero ang Gigil. cute-cute. Ay, ayan na. Uy, Sige na. wag! Wag sa cheeks. Diba? Oo. Ganon. Nakakagigil. Sa lahat po ng mga nakakakita kay Miss Angelica ngayon sa kanilang mga telebisyon o sa kanilang mga social media dyan. Ayan. Gusto nyo bang kurutin ko siya para sa Wag. inyo? Mag-comment down Wag below lang po naman. kayo. Oo. Para naman matry natin yung gigil Uy, factor wag. ko. Maalis yung foundation. Sa baby lang o kaya sa mga pets. Pero talaga ako, wah. Natakot naman ako doon. Oo. Oo. Sa lahat ng Pero mga cute. nanonood sa atin ngayon sa social media, magandang umaga po sa inyong lahat. Nakakagigil nga naman talaga, lalo na kapag meron ka ding mga flashes. Diba? Oo. Kapag nasa kama ka lang, tapos may mga flashes ka. Ay, Ako, talagang sa pets ako, tas mga bata. ay sa mga bata sa akin, kapag hindi pa sila natakbo na lakad. Diba? Yung Oo. parang sarap nilang kagatin, ang gigigil. Doon ako, Ang nangangagat. morbid! Hindi, kasi di ba mas lalo na kapag yung cheeks nila lumulobang parang akin. Real. Ang ganda-gandang kagatin. Oo. Tsareng. Anyway, mga ka-MB, marami pa tayong ganap. Tuloy-tuloy lang ang kwentuhan at kasiyahan dahil magbabalik pa rin tayo. At mamaya nga sa ating pagbabalik, mga balita naman na tinutukan ng Luzon Headlines ang ating papanoorin. Totoo yan dahil nung nakaraan nga lang, di ba, nahagupit tayo ni Bagyong Krising. Nako po, napaaga po ang pag-aani ng mga farmers dito sa Benguet kung saan nga, yun daw yung dahilan nila para hindi daw sila malugi kagaya na lamang nung nakaraang taon. Kasi especially real? dyan sa strawberry farm, nako po, binabaha po lagi dyan kapag Oh, pumalakas po yes. ang Ano ulan. pa? At hindi lang po yan dahil nagbabala naman po ang BFP sa mga nagpaparada po sa likod ng mga ng mga BFP trucks. Totoo yan, hindi dapat pwede. Oy, Oo, syempre pag may na- emergency. Oo. Lalo yung mga double parking. Yes, naku po, iwas-iwasan po natin yan. At hindi lang po yan. Dahil nung last week nga, nagunita tayo ng 1990 killer earthquake dito sa Baguio City. So, kailangan mag-ano daw tayo ng panibagong puno para nagsisimbolize siya ng another pag-asa. Pag-asa, kinakailangan natin yan ngayon. Lalo na Bakit? tag-ulan. Ibang pag-asa yon. At mamaya naman, tsokolate. Oo, tsokolate ang ating pag-uusapan. Gaano kaya katamis ang tsokolateng ito at gaano rin katamis ang kwento ng gumagawa ng mga tsokolating ito. Naku, magkakaalaman sa ating pagbabalik dito pa rin sa Morning Balitaktakan.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm stoked. Kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Sugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Sa anumang sakuna, Sa aking likuran, laging nakabantay. patuloy pa rin binabantayan ang Sa anumang hamon, kami ang inyong sandigan. Ang epekto ng bagyong Karina at Maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road. Luzon, Tabloids. July 21, 2025. Narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Tila
Bigla niyanig ng lindol ang bahay na ito sa pagbagsak at paggulong ng batong ito. Nangyari ito sa kabahan ng Cannon Road sa Barangay Camp 7, Baguio City noong Sabado, July 19. Ayon sa residente na si Connie Bawaan, kasagsagan ng pag-ulan nang maganap ang insidente. Isang bahay at isang kotse ang nasira ng malaking bato. Nasawi sa insidente ang alagang aso nila Connie. Bandang alas 6:05 naman ng hapon, nasundan ang pagguho ng mas malaki pang bato. Mga alauna. Saan po kayo nun? Nandun kami sa kabilang bahay. Buti na lang walang tao dito. Tapos yun, nakakaramdam kami ng yanig. Biglang yung manig, akala ko lindol. Yun pala, yung bato na galing sa taas. Umano na dito, nahulog na dito sa baba. Tapos yun nga, inano yung sasakyan. Tapos yung kulungan ng aso ko, na meron akong exotic bully doon na nakakulong, napitpit. Sa diretso ng buhos ng ulan, talagang lalambot yung lupa dyan sa taas kasi nakuha na yan, nabako na yan. Ginagawang kalsada yan. Hindi naman maayos ang pagkasipti ng mga bato nila, kaya maraming nakukulog. Hindi lang naman isang beses yan, hindi lang ngayon yan. Maraming beses na yan, mga apat na siguro yan. Kamakailan lang sinibak sa pwesto ni DILG Secretary John V. Cremulya ang mga opisyal ng Makati Fire Station matapos makita nito na ginagawang paradahan ang dinadaanan ng mga fire truck. Mga opisyal na bigong ipatupad ang fire code, titiyaking masisibak ayon sa kalihim. Magbabalita Vanessa Bugdong. Sa bawat pagsiklab ng sunog, bawat segundo ay mahalaga sa pagresponde ng mga bumbero. Sa Baguio City, malaking hamon sa mga bumbero ang distansya, masisikip at matatarik na kalsada sa pagresponde. Pero paano makakaresponde ang mga bumbero kung mayroong mga sasakyang nakaharang sa daraanan ng fire truck? Pag meron tayong mga may naka-obstruct sa mga fire lane natin, nakaka-affect po yan ng pag-respond, lalo na po kung aalis yung fire truck natin. At yun nga po, lalong-lalo na po pag nagre-responde sana yung mga sasakyan din natin, mag-give way din sa emergency vehicles natin. Hindi lang naman sa fire truck, pati rin po sa mga ambulance, lalong-lalo na po kung ito yung nagdadala ng mga pasyente. And kung tayo po ay magre-respond sa sunog. Noong unang araw ng July, sinibak sa pwesto ni DILG Secretary John V. Cremulya ang mga opisyal ng Makati City Fire Station matapos makita nitong ginawang paradahan ang labasan ng fire station. This is a gross violation of emergency. Kung may emergency, ito ngayon. At po ba yun? Doon, napunta kayo sa mga trekking, nag-enforce kayo ng mga batas. Saka pa, kaya dito. Ano violation nga? Stay. You're here violating it as of today. Gross violation. Kaya ang Baguio City Fire Station maigting itong ipinapatupad. Pakiusap po namin is bigyan pong daan yung mga fire trucks natin and emergency vehicles. Alam naman natin yung dito sa Baguio, ang challenge dito is yung terrain natin and topography. So yun nga po, mga kalsada natin pag minsan medyo masikip talaga. Tsaka yun nga po, lagi namin ine-encourage na bawalan po yung pagdo-double parking para po makadaan yung mga fire truck natin. Ang pagharang sa mga daraanan ng mga bumbero ay labag sa Section 8 ng Republic Act 9514 o mas kilala bilang Revised Fire Code of the Philippines ng 2008. Ang mga individual at mga opisyal na lalabag dito ay maaaring patawan ng 50,000 hanggang 100,000 pisong multa at 6 na taong pagkakakulong depende sa desisyon ng korte. Dahil sa insidenteng ito ay pinag-utos ng ahensya ang mahigpit na pagsunod at pagpapatupad sa mga lituntunin ng BFP. Ito'y lalo pat pumalo na sa 49 na kaso ng sunog ang naitala sa lungsod ng Baguio ngayong taon. Vanessa Bugtong, RNG News. Sa pagunita ng 1990 killer earthquake, isang kakaibang kwento ang itinanim sa Busol Watershed. May kwento si Ruela Lacueva. July 16, 1990, dumaan ang killer earthquake na gumising sa diwa ng mga tagalungsod ng Baguio. Mula sa mga kalsadang nabitak, mga gusaling gumuho at mga buhay na nawala. Ang mga pangyayari bakas pa sa alaala ni Arnold.
parang end of the world na eh. Kala ko hindi na ako mabubuhay noon. Kasi yung mga misis ko nasa bahay noon. Pag uwi ko, tumakbo ako pa uwi, maraming nabasag na salamin sa bahay. Tsaka nahulog na ang glass. Mabasa ko, ang una kong pinuntahan yung Hyatt Terraces. Lumakad ako doon. Ang amoy ng patay na tao, parang 10 times na talagang susuka ka na. Kasi hindi nila nakuha kaagad yung mga tao na nasa loob ng building. Kaya maamoy talaga. Kasi sa dami ng tao na namatay noon, cremation na lang. Tila habang buhay na raw niyang dala ang amoy, ang takot at ang tanong kung kailan muling gagalaw ang lupa. Pero sa kabila ng tromang na idulot ng alaala ng lindol, patuloy pa rin ang paggunita sa mga buhay na nawala dahil sa trahedya. Paggunitang nagpapaalala ng pagbangon at pag-asa, gaya na lamang ng pagtatanim ng puno. Hindi lang ordinary tree planting. When you plant, the first time that we planted here, each tree that we planted signifies or symbolizes yung mga yumao, those who lost their lives during the earthquake. So yan, kung gaano karami, ganon din karami ang aming tinanim. Pero ang pag-alala, hindi lamang para sa mga nakaligtas. Dahil kasabay ng paglaki ng mga itinanim na mga puno, ipinasa na sa kabataan ang responsibilidad na pangalagaan ang bawat kwento ng killer earthquake. Mga hindi man nasaksihan ng lindol, pero ngayon, tagapag-alaga na ng kanilang mga alaala. It feels really nice kasi po, I know that it will help many people in many different ways kahit maliit lang ito. Maganda rin ang epekto nito sa mga nakaka-observe na matututo nito kasi it teaches us na anytime pwedeng magkaroon ng pinsala na katulad nun at magiging handa na tayo. Let's learn with all the bad things and good things that has happened, and we will learn something about it, and it will definitely help us in the future. Ayon sa Baguio Water District at Gineco, hindi lang basta pag-alala ang nagagawa ng ganitong klaseng aktibidad. Kaya malaking tulong ang mga punong ito sa pag-recharge ng aquifer natin. Without these trees, hindi po natin masusustain yung ating water security na tinatawag. Mini hydros o renewable energy isu iti target iti Beneco. Epnuhaan tayon nga agdepender or iti hawak tayo sa leeg ng mga private corporations for profit. Nati sources dakat dirty sources of electricity, which is coal. Sa aktibidad na ito sa Busol Watershed, hindi lang puno ang itinatanim. Bawat sanga, depensa. Bawat ugat, pangako. At bawat kunla, pag-asa na mas handa na ang bawat isa sakaling magkaroon muli ng sakuna na ang dulot ay matinding trahedya. Ruela La Cueva, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons.
Zara Music, bringing music closer to your hearts. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa unlado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan. ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court. Ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. Nang magumba ang poste Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Ako mga ka-MB, kung ang balita mabilis kumalat yan, abay mas mabilis pa daw gumaling ang stress dahil sa isang yakap. Ayun, yakap sul, ganyan. Totoo kaya ito? Nako, tara't alamin natin yan dito sa Fact na Fact. Kung meron mang superpowers ang mga tao, hindi to flying or invisibility. Ito ay yakap. Dahil isang yakap lang, it can already make your whole day. Kahit astig ka, need mo pa rin ang lambing. Every day, we receive different kinds of hugs mula sa mga taong nakaka-interact natin. Pampatanggal ng pagod, pampa-ease of mind, at bonus na ang kilig syempre. Alam nyo ba, according to science, every time we hug, it triggers something in our brains. Hugs triggers the release of oxytocin, tinatawag din itong love hormone o cuddle hormone. Dahil according sa Healthline, it claims na tumataas daw ang level ng oxytocin tuwing nakikipag-hug o malapit tayo sa someone that we love. Oxytocin is associated with happiness at nakakabawas ng stress dahil nababawasan naman nito ang pag-produce ng cortisol o ang stress hormones nating mga tao. Gusto niyo bang malaman ng iba't ibang types ng yakap? Meron tayong bear hug, isang type of hug na hindi ka makahinga sa higpit. Side hug, yung pasimpleng tropa na yakap. Polite hug naman na ginagamit sa mga formal o unfamiliar settings para iparating ang respect at ma-maintain ang tamang distance. Meron ding back hug na typically for romantic lovers. Group hug, madaming kasama and usually with friends to express unity, joy, and love. Pumunta naman tayo sa cuddle. Ano nga ba ang cuddle? Cuddle ay ang pinahabang version ng hug. Magbigay na din ako ng 3 types nito. Meron tayong the spoon o spooning. Meron tinatawag na big spoon or small spoon. Anong spoon ka dyan? We also have the lap pillow na parang nasa music video kayo habang nilalaro ang buhok mo. Bongga! Last naman ay ang the blanket burrito. Para kasi kayong burrito dahil balot na balot at samahan mo pa ng movie at popcorn. Sana all.
Wait, meron pa akong fun fact. Did you know na ang mga babae raw ay kailangan ng 5 yakap a day para mabawasan ng stress? Sa mga lalaki naman ay kahit 2 to 3 hugs lang per day ay sapat na. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-MB? Sakto sa weather oh. Hug your parents, friends, classmates, o pati na rin si crush. Kayo ba? Anong kind of hug at cuddle lang prefer nyo? Ako yung pangmatagalang hug. Yung long hug. Long hug. Dapat yung medyo matagal-tagal. Oo, kasi talagang iba yung pakiramdam kapag niyayakap ka o may yumayakap talaga sa'yo. Oo, nakakawala ng... Sabi nila, Ganun lang. favorite na spoon sa hugging? Sa akin, tablespoon. O, hindi naman na yun. Oo. Siguro mga kayakap mo na dyan yung mga chichirya. Hindi naman. Mga Yung mga pillows. big size, Pillows lang. Anyway, kapag niyayakap ka, stress talaga ay nawawala. Pero teka, minsan, tsokolate rin daw ang sagot sa stress. Kasi, di ba sabi lang, pag stressed ka, eat desserts. Yes. Kasi kabaliktaran niya yon. Ako, paano pinatatamis ng tsokolate ang buhay at kabuhayan? Alamin natin yan dito lang sa Matakam. At kasama nga natin ngayon ang CEO ng Dolce Chocolates. Dolce. So, social naman, Dolce and Gabbana. Si Ma'am Eva Richel Padua. Hello po, magandang umaga po. Good morning po. Hello, good morning po sa ating lahat. Naimbag nga morning kadatayam amin. Kamusta po ang morning natin? Okay naman po. Maagang gumising at dumiretso dito. Naulanan po ba kayo? Hindi naman. So far, hindi naman po. Nag-chocolate po ba kayo bago kayo pumunta dito? Hindi po. Sino ba ang mahilig sa tsokolate sa morning? Yung chocolate milk? Yeah. Or yung could chocolate be. drinks? Yes. Oo, Or- di ba? Ma'am, paano po nagsimula ang interest ninyo sa paggawa ng mga chocolates? Chocolate lover po talaga ako. And then, when you say chocolate kasi sa mga customers natin, ang lagi nilang sinasabi, ay, bawal yan sa akin kasi may high blood ako. Bawal yan sa akin kasi diabetic ako. So, I came up with the idea of creating our own chocolates na healthy. Yung pag in-offer mo tong chocolate na to, okay to sa'yo dahil nakaka-lower ng blood pressure, nakaka-regulate ng blood sugar, yung mga ganang bagay. Pero what pushes you, ma'am, para gawing itong isang negosyo? Matagal po akong naging online teacher, English teacher, and gusto ko pong magkaroon ng sarili kong chocolate business. So, ayan, hindi ko namalayan. I search for cacao producers sa Benguet. And ayun po, nag-start tayo ng research and development noong 2014. Oo, kakao. Saan dito sa Benguet may mga kakao, madam? Out of the 13 municipalities in Benguet, lahat po iyon ay nataniman ng kakao except for Bugyas. Yun pa lang po yung area na napuntahan namin na wala pang kakao. In fact, here in Baguio City, meron na po tayong mga tanim na kakao. Ay, meron dito? Yes. Saan yes. banda? Marami. Pag napunta ka ng Trancoville, sir, may madadaanan ka dun na kakao sa Pingat, sa Quezon Hill, Navy Base, even sa Luacan. Tapos nagiging supplier niyo na po ba sila? Kahit na backyard lang sila, sir, yes po, pinapadala nila sa shop yung mga tanim nilang kakao. So, ibig sabihin lang po, talagang from local po lahat ng products Mga ninyo. raw materials, Oo. kumbaga. Oh, I see. Yes po. Not only in Benguet, but all around the Cordillera. I started sourcing out my kakao sa Davao dahil wala po tayong enough supply sa Cordillera. Actually, marami din dito sa Pangasinan. Oo, mga cacao farms. At meron tayong isa dito sa, kung hindi ako nagkakamali, Urbistondo. Tapos dito sa may Pusurubyo, meron din sila dyan. Baka pwede nyo rin silang i-contact. Ma'am, kailan po official na nagsimula yung negosyo nyo sa mga tsokolare? We registered the business noong 2016. So, yun, officially registered na siya as a business entity. Pero what kind of chocolate, ma'am, yung unang-una nating ni-release? Ang
ginagawa nating chocolates noon ay gawa sa cacao powder dahil wala pa tayong contact sa cacao. And then, nung nagkaroon na tayo ng cacao na stocks, dun na tayo nagsimulang mag-R&D ng cacao into bean-to-bar chocolates. Actually, masarap ang cacao chocolates. Ba? Oo, kasi na-try ko din yan siya. Sa mga mahilig, sa mga mahilig sa sobrang tamis, hindi ito yung para sa inyo. Kasi medyo diluted yung kanyang tamis, madam. At masaya talaga siyang kainin. Totoo. Ako into dark chocolate. Oo. Gusto ko may mapagka-bitter tapos mas lalong rich yung flavor. Ganun ako eh. Ma'am, ano po yung kakaiba sa mga tsokolate ninyo kumpara po sa mga chocolates na meron na sa market? Ang tawag natin sa chocolates na ginagawa natin ay unadulterated chocolates. Ito ay bean-to-bar chocolates or tree-to-bar chocolates. Ito yung mga tsokolate na gawa sa cacao and we use natural ingredients. Hindi tayo gumagamit ng mga commercial na mga raw materials. Halos lahat ng ginagamit natin as much as possible ay mga healthy yung ingredients nila. Kagaya ng coconut sugar and cacao beans combination, the use of natural fruits and nuts. Ma'am, inaral nyo po ito? Oo. Self-learning po yung paggawa natin ng chocolate. I started learning from Google and YouTube. Mag-isa mo lang, ma'am, na nag-umpisa talaga, trial and error, gano'n. Yes po. Ang una nating ginamit, alam niyo po ba yung mortar and pestle? Yes. Yes. We use that one to experiment how to make chocolate. Yung galing. Tapos, tinuro niya na siya. Yes po. It took us 3 years to learn the process of chocolate making. Hindi tayo tumigil sa pag-improve ng mga products natin. Until ngayon po na nag-R&D pa rin tayo. Pero so far, ma'am, ilang tama ba flavors na ng chocolate? Yung mga iba't ibang types na ng chocolate ang na-produce natin? We have 11 different flavors ng chocolate bars. Meron din tayong chocolate spreads. Ayan, chocolate tidbits. And ngayon, nagtatry tayong gumawa ng iba't ibang representation ng mga chocolates na sa shop mo lang mahahanap. So siya lang. Nakakatakam talaga siya. Ma'am, ano po yung pinaka-memorable na tagumpay nyo bilang chocolate business owner? Para sa amin sa Dulce Chocolates, yung totoong matatawag naming success ay yung may community kaming natutulungan. Yung pagtulong namin sa mga cacao farmers at pag-training namin sa mga aspiring chocolate makers and tablea makers sa Cordillera. That's the real success for us. Oo, kasi syempre hindi lang para sa kanila yon, para sa mga community na nabibigyan ng trabaho dahil dito sa business na ito. Ma'am, sa lahat naman po ng business, meron naman po tayo mga pinagdaraanan ng mga challenges. Ano po yung mga to at paano po natin sila napagtagumpayan? One of the big challenges na kinakaharap namin, hindi lang ako but all of the chocolate makers dito sa Cordillera, even the entire Philippines, yung low stock ng cacao. Napakataas ng demand, pero napakababa ng supply. Sa industry ng cacao, kung naman sa business, of course, one of the struggle ng mga business people ay yung pag-gather ng enough budget for the business. Pero ma'am, ano po ba ang long-term goals po ng Dulce Chocolates? For our long-term goal, patuloy na makatulong sa mga cacao farmers natin, maka-assist sa kanila. And yung shop natin, gusto pa rin namin siyang gawing chocolate factory. Sana ito yung first chocolate factory natin sa Baguio, Benguet. Chocolate factory! Gusto ko yan! Gusto pwede na po ba kami Di ba may mag-spoon? pelikulang ganon? Oo, yung kay Oo, yung chocolate factory. Oo, yung yung pumunta ka lahat doon, nahuhulog ka doon sa chocolate. Tapos hindi ka na nakakalabas ng factory. O kaya, ano na ba yun? Yung pelikulang yun? Wonka? Charlie! Chocolate pa, ano? Ano ulit? Charlie and the Chocolate iba yung Factory. Wonka, Ngayon Diyos iba ko. na, Eva and the Chocolate Factory. hindi na tayo pupunta sa Switzerland ba yun? Oo. Diba? Doon na tayo, dito na tayo sa Baguio, magaganyan-ganyan. Real. Ang saya! Wow! Gusto ko Saan po located yung shop ninyo, ma'am? Inaanyayahan ko din po kayo, ma'am and sir, na dalawin nyo kami sa
Skyline Compound, Irisan. Dati po siyang Nagoya Inn. Alam ko yun siya. Oo, mapuntahan nga din yan talaga yan siya. Parang bet ko. Ma'am, ano po yung payo nyo sa mga kapwa ninyo nga nag-uumpisa pa lamang, no? Bilang isang negosyante o business owner? Ang ma-advise ko, wag kayong mag-give up. Mahirap talaga mag-umpisa ng negosyo, pero consistency is the key and kailangang magkaroon tayo ng passion sa negosyo natin para patuloy lang din yung pag-innovate natin sa mga ginagawa natin. Real. Ma'am, kung meron kayong isang salitang magdi-describe sa chocolate journey ninyo, ano po ito? Oo, one word. Matamis. Sweet. Ang hirap pa. Pwede bang 2 words? Sige, ma'am. Sige. Gawin natin 3. 2 words po. Meron kaming tagline sa Dulce Chocolates. Your Chocordillera goodness. It represents the cacao in the Cordillera. Cordilleran goodness. Parang ganun na siya. Goodness. Chocordilleran. Oo, Chocordilleran. Oo, tsaka bibihira kasi ang mga producer dito, nagpo-produce ng mga chocolates na based, talagang local lang talaga siya dito sa Yes, exactly. Cordillera. Oo. Totoo. Pero at least, di ba, meron na tayo dito ngayon. Umuusbong Dito pa sa na. may Irisan, sa Baguio pa. diba? Oo, nagkuhan din po ba kayo? Anong tawag mo dito? Nagde-deliver? Yes po, we do delivery of orders via Grab Express. But before that, ma'am and sir, alam niyo po ba na we have more than or a total of 61 cacao processors dito sa Cordillera? Ooh, madami din pala yun. Ha? Yes po. Pinapasyalan nyo isa-isa, ma'am? Pinapasyalan nyo? Karamihan po sa kanila na puntahan na namin and karamihan din sa kanila naturuan na din po natin sila kung papaano gumawa ng tableya at chocolate. Pero ma'am, anong next na flavors natin na pwedeng ilabas? May pistachio na ba? Ma'am, meron na tayong pistachio chocolate spread. Meron na. That's the latest po. Wala po tayong vegetable chocolate spread. Oo. Parang hindi ko kaya. Parang pwede Pwede yun. naman, siguro. Oo, kalabasa Carrots. chocolate. Yung carrots, i-dip mo instead of in fairness. Oo. Ma'am, anyayahan po natin ng mga manonood sa atin na i-like and follow naman kayo sa inyong mga socials. Yes, we are inviting everyone to please like and follow our page, The Dulce Chocolate House. Actually, meron po tayong 3, The Dulces and yung Dulce Chocolates. Yun. Tatlo. ang ano nila. Oo, nakakatuwa naman. Parang maganda ito, para lalo na sa mga kabataan. Pero ang maganda dito sa mga tableya na ganito, sa mga matatanda. Kasi less yung kasi sugar. less yung sugar nila. Ay, diba? sarap. Tapos yung chocolate na yun, pwede mong ilagay sa mainit na water, tapos stir mo. Even the champorado, ang arte nakakagigil. Yung Champorado. champorado. Maganda yan ngayon, lalo na tag-ulan. Oo, diba? Oo, at saka nakaka-happy ang mga chocolates. Diba? Na-try ko yan kainin, yung tableya noon sa ref. Oo. Akala ko, sweet lang. Ang pait pala talaga. Totoo, Grabe. pero happiness pa rin naman, di ba? Ayan. Anyway, maraming salamat, Ma'am Eva Padua ng Dolce Chocolates for being here with us today. May gusto kayong batiin. Shout out. Anyway, gusto ko pong i-promote yung incoming natin na second Cordillera Chocolate Festival. If we can flash it po. Yes. That one po, it will happen this coming August 14 and 15. Baka din po makapunta kayo. This will happen po sa Lamot Ifugao, sa IFSU. Baka gusto niyo pong mamasyal doon. Medyo malayo, Baka malay natin merong something na diba? Yes, and last year po di sa BSU ginanap and we want to thank RNG for featuring the Chocolate Festival last year. Magkakaroon din po tayo ng competition. Ayan. So, cacao pads competition. Longest cacao pad, heaviest cacao pad, and cacao pad with most number of seeds. So, top 3 po yan. And yung sunod naman, yan, yung Sustainable Cacao Farm. yes, yung Sustainable Cacao Farm. Mag-send lang po tayo ng 30 to 45 second na video. I-send po natin ito sa DTI, sa pinakamalapit na office ng DTI. Yung cacao pads po dalhin natin mismo sa event. And meron din po tayong tableya and
70% dark chocolate competition. Oh. So 50 grams each pouch, 5 pouch po yung isubmit natin. Dapat po yung 70% kakao lang siya and sugar. Submit din po natin sa office ng DTI, sa pinakamalapit na office ng DTI po sa ating province. Ayan, so ang dami ang competition. Ang daming activities. Activities sa mga tsokolata. Kala tsokolate kinakain lang. Kinukumpit din yan. Oo nga, may festival pa pala. Hindi ko diba? alam. Anyway, mga ka-MB, yan ang napaka-sweet naman natin na episode ngayong araw ng Lunes. Napaka-happy ng Monday natin. Maulan man yan, at least kahit papaano, we are safe, and we would like to thank yung mga frontliners natin, specifically yung mga lineman. Yung mga lineman natin. Lineman, jeepney drivers, taxi drivers, lahat po na sinusuong ang ulan makapaghanap buhay lang. At saka syempre, yung mga kapulisan natin Oo. na laging nariyan, nabantay din sila. CDRRMO. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At shoutout naman kay Juanito dyan sa may Puzurubio, Pangasinan. Ganun din kay Joshua Susa Ebalane. Ay, si Husu. Si Aking Roda, the point one. Sa Iba Zambales. Ganun din kay Nicole Rosete. Happy viewing po sa inyong lahat. Again, we would like to thank Pongtao Dashcom Supplier located at Longlong Lateral Benguet. Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Ganun din ang Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. Field jobs accredited with free ocular inspection, free assembly, and with minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful, located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Ganun din sa Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Gusto rin po namin pasalamat ng Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. At syempre, mga ka-MB, sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon sa social media, maaari din po kaming mapanood sa inyong mga telebisyon, Miss Angelica. Dahil nasa Channel 10 po kami kapag kayo naka-Mountain View Satellite, at kapag hindi nyo naman po nahahanap ang RNG Luzon Channel, naku, ireskan-reskan lang po ang inyong mga digiboxes at hanapin ang RNG Luzon Channel. Once again, mga ka-MB, ngayong Lunes na kasama niyo nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama niyo rin ngayong Monday morning ang nag-iisang Chubebe Girl ng RNG, Miss Angel Arquero. At magkita-kita tayong muli bukas, at huwag kakalimutan nyo na hanggang Biyernes po tayo. Basta alas 8 ng umaga, dapat morning Balitaktakan Barkada ang inyong kasama. Once again, happy Monday sa ating lahat, at ito pa rin ang Morning Balitaktakan. Mayat niya. Hello, mami ko, kay daddy ko. Hello po. Enjoy the rest of your week, everyone. Yes, ingat-ingat po tayo lang lahat.